So yun nga pala mga guys, andito na naman po tayo sa may labas. At dito nga po pala nagsusugat nga po pala si Diyos at si Jomar ng ating tolda. At dito nga pala mga guys ay tinatansya na nga po pala namin kung saan namin ikakat ang pangalawang hati para sa gayon pumantay ang ating tolda na ilalagay din sa ating ginagawang tambayan. At meron pa nga dito mga dumadaan ng mga tao. Dito nga sinimulan na nga po pala ni Jomar mag-cut ng ating tolda. So dito nga po pala, nakat na nga po pala nila Jomar ang gagawin o gagamitin nating tolda doon tsaka ating gagawing tambayan. At dito nga po pala, pinakuha ko na nga pala si Naning at si LJ ng tali. At nung nakakuha na nga pala si LJ at si Naning ng tali ay nag-umpisa na nga pala sa Diyos maglagay ng tali sa dulo-dulo ng ating tolda. At dito nga po pala mga guys, ito nasa kabila na nga sila nagbubutas at nilalagyan na ng dobleng tali para hindi matanggal sa pinagtatalian. At dito nga po pala ay nag-aayos na nga pala si LJ at si Naning ng ating mga natirang tali na ginamit kanina. At dito nga po pala niligpit na nga po pala ito para bubuhatin na doon sa may ating gagawing tambayan. Nga po pala, binuhat na nga po pala ni Jomar ang ating tolda na ikakabit doon sa ating tambayan. Dito, umakyat na nga si Diyos at si Jomar doon, pati na rin si Naning. Ito nga po pala, inakyat na nga po pala ni Diyos at ni Jomar ang ating tolda. Para ay umakyat na nga doon, banda sa may bubungan. At dito nga po pala, iakyat na nga po pala ni Diyos at ni Naning ang ating kinat na tolda para si Jomar ang magtatali doon sa may itaas. Ito nga po pala, tinatry nga po pala ni Diyos itali dun sa may bandang gilid ng bubungan. Tapos dito, itinatali na nga pala ni Jomar dun sa may sanga ng puno. Tapos dito nga po pala, dito na lang po pala nila ilalagay ang tolda para hindi nga po pala mahulog. At dito sa kabila, natanggal, kaya nga po pala ikakabit nila ulit. At dito nga po pala, nagpunta na nga po pala si Jomar dyan sa may kabilang banda ng bubong upang itali ang ating tolda. Dito ay naglalagay rin nga po pala si Diyos ng sobrang kahoy dito sa ating ginawang sandalan ng ating upuan. Dito tinutulungan na nga pala ni Naning na maglagari ng kahoy. At tingnan nyo naman pala dito, makikita ang view habang kami ay nagtatali dito sa may bandang hulian. Dito nga sa may kabilang banda ay nagsimula na nga kami nagpako para masimulan na nga ang sandalan ng ating gagawing upuan. Ito nga po pala, ito na nga lang po pala ang ating last na pako. Kaya nga pala nagliligpit na nga kami dito para bibili kami. At dito nga po pala ay binuhat na nga itong red na basket na may mga kahoy kasi itong gagawin nating panggatong. Ito nga po pala ay maambon-ambon na nga. Yan, dito nga pala ay nagugas-hugas na nga pala kami ng mga ating pinagamitan at mga gagamitin sa ating tambayan. At dito nga po pala, maglalagay na nga po pala tayo dito ng sabon sa maliit na timba para panghugis din sa ating gagamitin na lamesa sa ating dito sa may tambayan. Dito nga po pala, nagbabrush na nga po pala si Jomar ng ating lamesa. Dito, naglalakad na nga po pala kami papunta doon sa may bibilan namin ng pako. At dito ay medyo umaambon kaya nga ako ay nagsombrelo na nga.
Nung ano nga po pala, dito sa may resort ay wala na nga palang ambon. Kaya nga dito nga ay binilisan namin maglakad para makarating na nga kami sa may bibilan namin ng pako. Kita ko na nga pala ang hardware na bibilan namin. At ang bibilan nga pala naming size ng pako ay D1 at D2. Ito nga oh. Papasok na nga kami dito sa may hardware. Si Jomar at si Diyos na nga po pala ang bumili dito. At nung nakakita kami ng tuyong mga dahon ay kumuha kami para ilalagay dun sa may kalapati upang kanilang pang nest. At dito nga po pala ay sinisiksik na nga po pala ni Jomar para marami pang mailagay na mga tuyong damo. Dito nga po pala ay naglalakad kami kay pauwi. Tapos nung andito nga kami sa may ating tambayan, ayan, ako nga ang nauna dito. At inabot na nga nila ang mga idinala nating pauwi. Ito nga po pala si Buksol. At dito nga po pala ay nagkakat na nga po pala sila ng gagawing sandalan dito sa ating gagawing ano. At dito sa kabila na hindi natin napakuhan kanina ay tinuloy na nga ang pagpako. Tapos dito nga po pala pinako-pako na nga rin po namin ang susunod na gagawing sandalan. Dito, pinako na nga ng 5 pako para mas matibay. At dito nga po pala ay naglalagari na nga si Nanay ng sobrang kahoy dito sa ating gagawing sandalan. At dito nga ay binabawasan ni Jomar ang kawayan na ating ilalagay sa pangatlong sandalan na dun sa may pinaka may taas na. Dito sinusukat na nga kung paano ang taas ng ating pinaka mataas na sandalan. At dito nga po pala ako nga ay nagpapako na dito at sinusukat namin kung saan namin ilalagay. Dito nga po pala mga guys, pinapako na nga rin po pala dito sa may unang side. Pero mas mataba ulit. Kaya binawasan ulit nila. Yan, kaya pinakpok-pok nga ulit nila. Yan, para bumalik yung pako sa kabila. Po pala, okay na nga po pala yung kahoy. Ako nga rin po pala, nagpokpok na rin. Ito nga oh. Yan, inayos pa nga ni Jomar. Ito na nga po pala, tapos na ang ating sandalan. At ito nga, nakapagtambay na nga kami ngayong gabi dito. Pero 3 pa lang kami nila Jomar.